Malalim na napabuntong hininga si Jasmine habang iniisip ang sahod. Alam niyang wala na namang maiiwan sa sahod niya dahil sa nakatambak na bayarin sa bahay nila. Isama pa ang kanyang loan at ang mga utang sa 5-6. Umilag ka! Babala ng isang tinig. Kasabay noon ay isang mabilisang pag-ikot ng isang kamay sa kanyang bewang sabay hila sa kanya palayo sa glass door. That was close. Dagdag pa nito. Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses. Tumambad sa kanya ang isang lalaki na sa hula niya ay nasa 6 na talampakan ng taas. Makisig ang pangangatawan at kaakit-akit ang mukha. Ngunit ang higit na kumuha ng kanyang atensyon ay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya at ang labi nitong mamula-mula na hula niya ay hindi man lang nakagamit ng sigarilyo. Miss, are you alright? Tanong pa nito. Okay lang ako. Tugon niya na bahagya pang nauutal. Tumangu-tangu ito. That's good to hear. Thank you, sir. Pahabol niyang sambit bago pa man ito tuluyang makalayo. Hindi ito lumingon sa kanya, ngunit itinaas nito ang isang kamay na parabang sinasabi na walang anuman. Saglit niya lang na natitigan ng malapitan ang mukha nito, ngunit parabang kay dali para sa kanya na ma-memorize ang kabuuang mukha nito. Matangos ang ilong nito at isama pa ang mamula-mula nitong mga labi. Lalaking lalaki raw ang dating nito at nangingibabaw ang tayo nito sa karamihan. Hindi niya maiwasang mangarap na sana balang araw magkaroon ng lalaking bukod sa mabait at responsable ay pogi at mayaman pa. Libre namang mangarap kaya dapat na niyang lubus-lubusin na kahit pa alam niyang imposibleng mangyari ang kanyang hinihiling. Lalo na at tanaw niya si Vincent de Los Angeles na may inaalalayang babae papasok sa kotse nito. Noon pa man ay lihim na niya itong hinahangaan. Pero mukhang ngayon pa lang ay dapat na niyang tanggapin na hanggang paghanga lang talaga siya rito. Dahil ang buhay niya ay hindi katulad ng mga teleserye at nobelang nagkakaroon ng happy ending ang pagmamahalan ng isang maralitang katulad niya sa isang mayaman na katulad ni Vincent. Ang hindi niya alam, mula sa loob ng kotse ay hindi maiwasang titigan ni Vincent sa kanyang side view mirror ang dalagang tinulungan nito kanina na ngayon ay kip-kip ang bag at nag-aabang ng masasakyan sa gilid ng kalsada. Samantala, hindi mapigilan ni Vincent de Los Angeles ang pagngiti nang maalala ang dalagang nakita kanina. Kung hindi sa kanya, marahil ay nauntog na ito sa malaking salamin sa main door ng kumpanya nila. Mukhang na-occupied ang isip nito na hindi na napansin ang nasa harapan nito. Sa bahay mo na ako ihatid, narinig niyang sambit ni Cassandra. Mukhang may topak na naman ang kanyang best friend. Hindi na siya umimik pa. Basta na lang din itong bumaba ng kanyang kotse pagkahatid niya rito. Siya naman ay dumiretso na ng uwi. Naging masaya at puno ng kulitan ang kanilang hapunan ng gabing yon. At kung may isang bagay man siyang inaasam balang araw, yon ay ang magkaroon ng buo at masayang pamilya. Katulad ng nakikita niya sa mommy at daddy niya. Kung paano sila pinalaki at inalagaan. Gusto niya, ganun din kapag nagkaroon na siya ng pamilya. Someday, but not soon. It was already past 11 in the evening when he went downstairs. Ang buong akala niya, tulog na ang lahat. Ngunit nadatnan niyang nag-uusap ang kanyang mommy at daddy sa kusina. Kita niyang nagkakape ang mga ito. Pangaralan mo ang anak mo, Leandro. Hindi ko gusto ang ginagawa ni Vincent. Napahinto siya sa pagpasok sa kusina nang marinig niya ang kanyang pangalan. Alam niyang mali ang makinig sa usapan ng mga ito, pero mas nanaig ang kanyang kuryosidad. Babe, matanda na ang anak natin.
Alam na niya ang tama at mali. Alam? Really? Bulalas ng kanyang mommy. So, kailan pa naging tama ang sumiping sa babaeng hindi mo asawa? Ni hindi nga niya girlfriend yung babae, pero may nangyayari sa kanila. God! Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa anak natin. Pabaya ba akong ina? Ha? Leandro? Amelia. Mahina ngunit mariin ng boses ng kanyang daddy. You know that we raised them well. Maaring may mga pagkukulang tayo bilang mga magulang nila. Pero alam natin na ginawa natin ang lahat upang maging mabuti silang mga bata. Inaalagaan natin sila para maging handa sa buhay. At umasa tayong sa huli, pipiliin nilang maging tama. Hindi dahil takot sila sa atin, kundi dahil alam nila sa sarili nila na tama ang ginagawa nila. Let's trust them, babe. Nakita niyang niyakap ng kanyang daddy ang kanyang mommy. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka magkamali sila at sa huli ay masaktan at mapahamak sila. Takot din ako makapanakit sila dahil lang nagkamali sila sa desisyon na pinili nila. Parang hindi ko kakayanin kung masaktan sila, Leandro. It may hurt us, babe. I know. Dahil ako man, takot na magkamali sila o kaya ay masaktan. Pero wala tayong magagawa dahil ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga, nasa tabi nila tayo, palaging gumagabay at nakahandang umalalay sakali mang magkamali sila o masaktan. Biglang nanikip ang kanyang dibdib dahil sa narinig mula sa kanyang mommy at daddy. Ang kanyang pagkauhaw ay dagling nawala. Mas nanaig ang hindi niya mapangalan ng damdamin. Bumalik siya sa kanyang kwarto at ipinasyang mamaya na lang ulit bumaba kapag nakapasok na sa kwarto ang dalawa. He lay on his bed, still thinking about what his mom said. Her words mattered to him. At hindi niya maiwasang hindi masaktan kanina. He let out a heavy sigh, then closed his eyes. Palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi na siya bata, yet he still acts like one. So immature. May isang oras din siguro siyang nakahiga. Nakatulala lang sa kawalan. Walang direktang iniisip. He felt empty all of a sudden. Maya-maya ay narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa kanyang kwarto, kaya agad siyang pumikit. Alam niyang ang kanyang mommy yon. Palagi itong dumadaan sa kanya bago ito tuluyang pumasok sa kwarto nila. Naramdaman niya ang banayad na paghalik nito sa kanyang noo kasabay ng pabulong nitong mga salita. Sinasabi kung gaano siya nito kamahal. Saka lang siya dumilat nang marinig niya ang pagsarado nito ng pinto. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay lumabas na ng kanyang kwarto, saka nagdiretso sa kusina upang uminom. Baka sakali rin na maiibsan no ng kahungkagan ng kanyang nadarama. But sad to say, mas lalo siyang nalungkot nang mapagtanto ang katahimikan ng buong bahay. Sa huli, bumalik siya sa kanyang kwarto upang matulog na. Hoping that the next day would bring out something good and exciting. How I wished, I hope that tomorrow will be different. Hindi naman niya akalain agad namang diringgin ng Diyos ang kanyang panalangin nang makita niya ang bagong personal assistant ng kanyang mommy. Sa pagkakatanda niya, ito yung babaeng muntikan ng mauntog sa glass door. Ngunit di hamak na mas maganda at kaakit-akit ang itsura nito kesa sa una niya itong nakita. Wow! Bulalas pa niya. Nakikita niya itong naglalakad kasabay ng kanyang mommy habang palabas ng opisina. Hindi niya maiwasang habulin nito ng tingin. She looks so gorgeous, but she doesn't seem to know it. Pinakatitigan niya ang mukha nito. God, kakapangako pa lang niya kagabi na magbabago na siya pero bakit sinusubok palagi ang kanyang katatagan? Dahil ng mga oras na yon,
Alam na alam ng Diyos kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. And having his mom's new employee is not helping him. Masama ba ang pakiramdam mo, nak? Bakit ang pula ng mukha mo? Tanong ng kanyang mommy. Hindi pa ito nakontento at itinaas nito ang kamay sa noo at leeg niya. Wala ka namang lagnat eh. I'm fine, Mom. Mainit lang kasi dito sa labas. Pilit siyang lumusot. Mukhang naniwala naman ito. Then, why are you here? Tapos na ba ang pasok mo? Opo, dumaan lang ako saglit para makita ka. Kapag kuwan ay nilingon niya ang bago nitong PA, saka ginawaran nito ng isang ngiti. Good afternoon, sir. Ako nga po pala si Jasmine, ang bagong PA ng mami niyo. Anang dalaga. Diretso ang tingin sa kanya. Hindi niya maiwasang hindi humanga sa nakikitang kumpiyansa nito ngayon. Malayo sa nakita niya kahapon, kung saan parang lutang ang isipan nito. Pwede ka nang umuwi, Jasmine. Bago pa man siya makasagot sa dalaga, ay sambit ng kanyang ina. Wala na naman akong gagawin at maya-maya ay uuwi na rin ako. Thank you, ma'am. Tugon nito. Saglit itong tumingin sa direksyon niya. Tumango saka nagpaalam sa kanila. Pasimple niya itong sinundan ng tingin. She really is bothering him. But not in a bad way. Mas nakakaramdam nga siya ng excitement dahil sa nakita niyang aura nito kanina. Mom! Bulalas niya nang hampasin siya sa braso ng kanyang mommy. Kanina pa pala ito nakatingin sa kanya. Vincent, ikaw ha? Huwag mong idamay si Jasmine sa mga kalokohan mo. Mom, I won't. Mabilis niyang tugon. Nginitian lang niya ang mapanuring tingin ng ina. Hindi naman niya akalain na agad susubukin ng Diyos ang kanyang pagtitimpi. Dahil ng gabing yon ay nakita niyang muli si Jasmine sa bar na pinuntahan nilang magkakaibigan. And again, she never fails to caught his attention. Seeing her confidently mix and serve drinking orders, she may not be aware of it, but she looks hot to him. Vodka please, sambit niya habang nakatitig dito. Nakita niyang saglit itong natigilan nang mag-angat ng tingin at makitang siya ang nasa harapan nito. Mabilis ang mga kilos at galaw nito. Magmula sa pagkuha nito sa bote ng alak hanggang sa pagsali nito sa baso ay nakasunod ang kanyang tingin. At parang hindi man lang ito nababother sa kanyang presensya. Nakikita niyang abala ito sa trabaho kaya hindi na niya ito kinausap. Pero manaka-naka ang ginagawa niyang pagsulyap dito habang kasama ang mga kaibigan. At kahit nauna nang umuwi ang iba niyang kasama, nagpasya siya na manatili nang makitang naroon pa ang dalaga. 11:00 na ng gabi. Mabilis niyang sinundan ng babae. Naabutan niya itong nakatayo sa labas ng bar. Kunot ang noo habang nakatingala sa madilim na gabi. Umuulan kasi. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. Saglit itong lumingon sa kanya, ngunit hindi naman nagsalita. May lihim ka bang galit sa akin? Hindi na siya nakatiis na hindi magtanong dito. Feeling niya kasi may hidden grudge ito sa kanya. Wala sir. Hindi ko lang po alam kung paano kayo pakikitunguhan. Paliwanag nito. Just talk to me casually. Mabilis naman niyang sabi. Magkaiba ho tayo. Hindi niya maiwasang mapangiti. Paano naging magkaiba tayo? We're both human beings. Unless isa sa atin vampira o isang aswang. Mabigat siyang tiningnan nito na lalo naman niyang ikinatawa. Hey! Loosen up, okay? Sinubukan niyang pagaanin ang sitwasyon, ngunit mas lalo pa yatang napasama. Magkaiba kasi tayo ng sitwasyon, sir. Anito sabay hinga ng malalim. Mukhang may pinaghuhugutan. As you can see, nagpunta kayo rito ngayong gabi para mag-enjoy, samantalang ako, pagkatapos magtrabaho kanina, narito naman para rumakit. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin sa isang tao to
Loosen up, lalo na kung hindi niyo naman alam kung ano ang kanyang kalagayan at kung para saan. Para kanino ang pagtatrabaho niya ng sobra, sir. He was taken aback with what she said. Mukhang na-misinterpret ata nito ang kanyang sinabi. I'm sorry. Hindi naman yun yung gusto kong ipakahulugan eh. Hindi ito sumagot sa kanya, ngunit narinig niya ang pagbuntong hininga nito ng malalim. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Walang nagsasalita habang nakatingin sa mabilis na patak ng ulan sa kanilang harapan. Madilim ang paligid. Malamig ang panahon at nakakalungkot ang atmosphere ng paligid. Kung may isang bagay man siyang pinakaayaw, yon ay ang ganitong panahon, kung saan nawala na ang liwanag at nanaig na ang kadiliman sa buong paligid habang malakas ang patak ng ulan. Nakakawala ng sigla na para bang iniwanan siya. Huminga siya ng malalim. Saglit na nilingon ang katabi. Nakatitig din ito sa ulan. Parang wala sa sarili. Pero kung may ipinagpapasalamat man siya ng mga oras na yon, yon ang presensya nito. At least hindi siya nag-iisa. Maya-maya ay gumuhit ang matalim na liwanag sa kalangitan, dahilan upang maaninag niya ang mukha ng katabi. Natigilan siya na parang pati paghinga niya ay pinigilan niya upang hindi maabala ang dalaga. Dahil katulad ng pagtangis ng langit, ganun din ang nakita niya sa mukha nito. He saw the pain, the weariness, and the loneliness in her face. And he felt that urge to hug her and tell her that everything was gonna be okay. Magiging okay din ang lahat, okay? Bulong niya rito. Nagtama ang kanilang mga mata nang lumingon ito sa kanya. And for the first time, he saw her smile. And together, they stand there without saying anything as they watch the rain falls. Matapos ang kanyang shift ay umuwi na si Jasmine. Pagod na pagod siya sa oras na yon. Mariin niyang ipinikit ang mga mata saka huminga ng malalim. Naku, ang daming stress. Hindi kasi mawala sa kanyang isipan ang nangyari kagabi. Oo, mahirap at nakakapagod ang kanyang sitwasyon. Ngunit mas pinanatili niyang positibo ang kanyang pananaw ngayon dahil mas lalo namang mahirap ang pinagdaanan niya noong mga kabataan niya. Wala naman sigurong masasakit pa kung bata ka pa lamang ay pinabayaan ka na ng nanay mo at mas pinili nitong paboran ang bago nitong asawa habang siya naging laman ng kalsada at sinusubukang mabuhay. Madalas ay kumakalamang sikmura at kung saan na lang abutin ng gabi ay doon matutulog. Lahat ng anibilihiyo ng isang bata ay ipinagkait sa kanya. Buo at masayang pamilya, bahay na masisilungan, pagkain, at higit sa lahat ay ang kagustuhang makapag-aral. Napaka-unfair talaga ng buhay. Ngunit wala naman siyang magagawa kung magpapakalugmok siya, di ba? Kaya bata pa lang, alam na niya kung gaano kahalaga ang bawat kusing na kanyang kinikita. Kaya laking pasasalamat niya nang makilala niya ang kanyang mama Ana. Ang kaisa-isang tao na tumulong at naniwala sa kanya. Kaya ganun na lang ang pagtatrabaho niya ngayon dahil pagkatapos siyang palayasin ng mga anak nito, nalaman niyang ipinasok sa isang shelter ang kanyang mama Ana. Habang ang mga anak nito nagpapakasaya at winawaldas ang pera nito. Walang araw na hindi niya ito naiisip at ganun na lang ang sakit sa puso niya na nagawa itong pabayaan ng sarili nitong mga anak. Katulad rin ng kanyang nanay ang mga anak nito na magaling lamang kapag may mahihita sa'yo. Higit na masakit yun dahil dugo at laman mo ang may kagagawan. Magkapareho lang sila ng kinahinatnan ng kanyang mama Ana. Padapa siyang humiga sa katring kinahihigaan
nang magsimulang dumaloy ang luha sa kanyang magkabilang pisngi. Ilang taon na ba ang nagdaan, ngunit ang sakit na dulot ng pag-abandona ng kanyang nanay, bit-bit pa rin niya sa dibdib. Nakakalimot ka saglit, ngunit kapag naaalala mo, ganun pa rin ang intensidad ng sakit. Sa lahat ng hirap ng kanyang pinagdaanan, imbis na maghanap siya ng taong masisisi, ang ending, palaging ang kanyang sarili ang kanyang sinisisi. Lahat inaako niya, na para bang kasalanan niya kung bakit hindi siya mahal ng mga taong mahal niya. Kaya ganun na lang siguro ang paghahanap niya ng kalinga at pagmamahal sa ibang tao, dahil yun ang wala sa kanya mula nang bata pa siya. Palagi niyang hinahanap ang validation at importance niya sa taong nagiging malapit sa kanya. But sad to say, palagi siyang bigo. Sa dalawang naging ex-boyfriend niya, ang buong akala niya, totoo at panghabang buhay na ang meron sila. Pero ang ending, lolokohin lang siya pagkatapos ng lahat. Huli na nang malaman niya na hindi dapat basta nagtitiwala dahil wala namang kasiguruhan ng lahat. Nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Nagising na lang siya kinabukasan dahil sa pagtunog ng kanyang alarm clock. 6:00 pa lang ng umaga at halos 3 oras lang ang kanyang naging tulog. Masakit ang kanyang ulo at medyo hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero pinilit pa rin niyang bumangon. Nagmumug lang siya at naghilamos bago nagtungo sa tindahan ni Aling Cora. Bumili siya ng 10 pisong pandesal at isang twin pack na kape. Bumili na rin siya ng gamot. Uunahan na niya agad ng gamot ang sakit na nadarama bago pa man ito lumala. Eksaktong 7:00 ng umaga nang umalis siya sa kwartong kanyang inuupahan. May 1 oras siyang allotted papuntang trabaho dahil sa sobrang traffic. Pero kakatwa nung araw na yon dahil hindi masyadong traffic. Kaya nakarating siya sa trabaho. 30 minuto pa bago ang talagang pasok niya. Good morning, ma'am. Masayang bati sa kanya ni Manong Guard. Ngumiti siya rito. Good morning, kuya. May bisita ka na agad. Nito. Ha? Kunot noon niyang sambit. Sino po? Wala naman pong schedule si Ma'am Amelia ng ganito kaaga. Naku, ma'am. Hindi na ako kailangan ng schedule ng bisita niyo. Si Sir Vincent ang nandyan sa loob. Ang aga naman ho niya? Masanay na kayo, ma'am. Talagang gano'n ang batang yun eh. Susulpot na lang bigla dito. Kung minsan naman, gabi na rin nauwi. Paliwanag ni Manong Guard. Sige kuya, akit na ho muna ako at baka may kailangan yun. Nagmamadali siyang nagtungo sa opisina ng kanyang boss. Nadatnan niya si Vincent na prenteng nakaupo sa swivel chair ng mami nito. Seryosong mukha nito habang nakatuon ng atensyon sa hawak na folder. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang dating nito ng araw na yun. Nakasuot ito ng black jeans na tinernohan ng light gray na t-shirt. Itsura pa lang, mukha ng mabango. Maiksi ang buhok nito, shaved mula sa likod at magkabilang gilid ng ulo nito. Malinis tingnan. Good morning, sir. Saka lang ito nag-angat ng tingin nang magsalita siya. Coffee? Yes please. Nito, saka ibinalik ulit ang tingin sa binabasa nito. Do you need anything, sir? Tanong niya pagkatapos niyang mailapag ang kape nito sa ibabaw ng mesa. No, thank you. Tugon nito na hindi na tumingin sa kanya. Siya naman ay nagtungo na sa kanyang table at tiningnan ang schedule ng kanyang boss ng araw na yun. Ngunit manaka-naka ang ginagawa niyang pagsulyap kay Vincent. Sa totoo lang, dati pa niya kilala ang binata dahil makailang beses na na-feature sa mga magazines ang binata dahil sa pagiging matagumpay nito. Kasabay ng pagtatapos nito ng kolehiyo ay ang pagpapatayo nito ng sariling security agency who ensures that their VIP clients is not exposed to security threat.
Isang taon pa lamang itong nag-ooperate ngunit lumilikha na ito ng pangalan sa naturang field. Noon pa man ay hinangaan niya ito. Hindi naman niya akalain na darating ang ganitong pagkakataon na makikilala niya ito ng personal. Oo, abot kamay na niya ito ngunit mahirap abutin ang pedestal na kinalalagyan nito. Kagaya ngayon, wala siyang magawa kundi ang magnakaw ng kaunting sandali upang matitigan ang binatang noon pa man ay hinahangaan na niya. How I wish. Wala sa isip na singhap niya sa kawalan. Paghangang suntok sa buwan. Sa bagay, hindi naman ito malalaman ang kanyang nararamdaman. May kung anong kirot ang gumapang sa kanyang dibdib nang maisip na kahit sa usaping ukol sa nararamdaman, meron pa ring pader na nakapagitan sa pagiging mayaman at mahirap. Swerte na lang ng ibang babaeng katulad niya na nakahanap ng pag-ibig sa taong bukod sa mahal ka, mayaman at gwapo pa. Sa katulad niyang bukod sa dukhana, hindi pa katulad sa mga babaeng naliling sa binata na makikinis at magaganda at nabibilang pa sa mayayamang angkan. Malabong magkaroon siya ng happy ending. Jasmine, right? Napatingala siya nang marinig ang boses ng binata. Malayo na ang narating ng kanyang imahinasyon na hindi niya na namalayan na nasa harapan na pala niya ang binata. Yes po. Mabuti na lang at hindi siya nautal na magsalita. Ang lakas kasi ng dating nito na tila pa lumiliit ang kanyang mundo kapag nasa malapit ito. Bukod doon, titig na titig ito sa kanya. Hindi niya mabasa ang itsura nito, ngunit nakikita niya ang pag-alo ng lalamunan nito. Bakit po, may kailangan po ba kayo? Umiling ito. Nothing. Mom won't be coming here today. She's not feeling well. Dumaan lang ako rito dahil may pinakiusap siyang papeles sa akin. Once you're done with your work, you can go home already. Okay po. Nakita niyang mariin itong napapikit. Kapag kuwan ay inilahad nito ang isang kamay sa kanya. Your phone. Para naman siyang nahipnotismo at ibinigay niya ang kanyang cellphone dito. Call me when something important comes up. Anito. And one more thing. Napatigil ito sa pagsasalita at hinuli ang kanyang mga tingin. Do not call me, sir. Nor use po when talking to me. Mukhang magkaedad lang naman tayo eh. Dahan-dahan at mahina lamang ang boses nito. Ngunit may diin sa bawat pagbigkas ng mga salita. Dumagdag pa ang intimidating nitong aura habang nakatayo kaya ang dibdib niya ay biglang kumabog ng malakas. Narinig niya naman ang bawat sinabi nito, ngunit tila ba lutang ang kanyang isip ng mga oras na yon. Jasmine. Untag ulit nito. Okay po, sir. Wala sa sariling sagot niya. Mahabang sandali ang namagitan sa kanilang dalawa. Nakatayo ito sa kanyang harapan habang siya ay nakatingala rito. Lalo lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang bahagya itong yumuko at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Miss Morales, the next time you are told to do something, just do it, okay? Baka yun pang maging dahilan upang mapahamak ka. Umayos na ito ng tayo. Humakbang ng paatras. And about last night, I'm sorry again. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, bakit ko nasabi ang mga salitang yun. May ilang minuto na itong nakakaalis, ngunit hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin siya makagalaw. Nakatingin pa rin siya sa pintong nilabasan ng binata. Bothered siya na hindi magandang pakiramdam ng kanyang boss, ngunit mukhang mas bother siya sa sinabi ng binata. Akala pa naman niya concern ito kahit papano sa kanya. Sa bagay, sino ba siya para maging concern ito sa kanya? Mapait siyang napangiti. Sa huli ay naging abala na lang siya sa kanyang trabaho.
Tumigil lang siya nang makaramdam ng gutom, ngunit imbes na lumabas at maghanap ng makakain, ay mas pinili niyang manatili sa kanyang pwesto. Hindi niya tuloy na malayang nakaidlip na pala siya. Nooy naalala niya ang kanyang mapait na gunita noon. Tumama ang likod niya sa mesa nang malakas siyang itulak ng kanyang ina. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang buhok at malakas siyang sinabunutan. Wala ka talagang silbing bata ka! Katulad ka lang din ng ama mo! Pagkatapos akong buntis ay nawala na lang na parang bula! Malakas nitong hiyaw. Mas lalong namula ang mukha nito. Hindi pa ito nakontento kaya isang malakas na sampal ang ipinadapo nito sa kanyang pisngi. Halos mabingi siya sa ginawa nito. Ngunit nanatili siyang walang imik. Tanging mga hikbi niya ang pumuno sa kwarto. That time, she felt hopeless. Nanginig ang buong katawan niya nang bigla siyang maalimpungatan. Natataranta siyang napatayo, kaya muntik na siyang mabuwal. Mabuti na lamang ay may matigas na mga kamay ang pumulupot sa kanyang bewang. Jasmine! Narinig niya ang baritonong boses na yon. Shit! Jasmine! Narinig niya ulit ang boses nito. Ilang beses siyang napakurap bago na pagtantong si Vincent ang kanyang kaharap. Are you alright? Tanong pa nito ulit. Nasa boses ang pag-aalala. Hindi siya makasagot. Titig na titig lamang siya sa binata habang panay ang tulo ng kanyang mga luha. Okay ka lang ba? Tanong ulit ni Vincent. I'm fine. Pagod lang po siguro, sir. Kung gusto mo, ihatid na kita sa inyo. Magpahinga ka muna. Sa sandaling yon ay tahimik na sumama si Jasmine kay Vincent. Hindi tuloy maiwasan na mapag-usapan sila ng mga tsismosong katrabaho nila. Naging mahirap para sa kanya ang mga sumunod na araw. Hindi kasi pumapasok si Ma'am Amelia, kaya ang palagi niyang nakakasama araw-araw ay si Vincent. Mahirap baliwalain ang presensya nito. Hindi naman siya nito pinakikialaman dahil maayos naman niyang nagagawa ang kanyang trabaho, ngunit ang kaalamang kasama niya ito sa isang kwarto, sapat na upang magulo ang kanyang sistema. 2 hanggang 3 oras lang naman ang inilalagi nito sa opisina ng mami nito, ngunit sapat na ang oras na yon upang maligalig ang kanyang puso. Sumabay ka na sa akin. Nag-angat siya ng tingin mula sa kanyang ginagawa sa kanyang laptop nang marinig niya ang boses ni Vincent. Masuyo siyang ngumiti rito kahit pa kumakabog ang kanyang dibdib sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hindi niya matukoy kung ano ba ang emosyon na yon. Basta. Hindi na po kailangan, sir. May kailangan pa po kasi akong tapusin na trabaho eh. Sambit niya. Then, I'll wait for you. No sir, hindi niyo po kailangan. I'll insist, Miss Morales. Nito. Tinitigan niyang mabuti ang babae. Iniabilin ka ng mami sa akin and I don't want to be blamed if something bad happens to you. Pero, no buts, okay? He cut her off. Napahinga na lang siya ng malalim saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Mabuti na lang at kaunti na lang naman ang kanyang aayusin. Nakakahiya rin kasi kung paghihintay niya si Vincent. It took her almost an hour before wrapping up everything. Saktong katatapos lang niya nang makita niyang naglakad pa palapit si Vincent. Hindi man niya batid kung binabantayan siya nito habang nagtatrabaho, ngunit ramdam niya ang mga titig nito magmula pa kanina. Siya naman ay ginawa ang lahat upang mag-concentrate sa kanyang trabaho kahit sa loob-loob niya ay nadidistract siya sa presensya nito. Are you done? Tanong nito. Nasa harapan nito ng kanyang table habang pinaglalaroan ng mga daliri nito at ang susi ng kotse nito. At sigurado siya na kahit sinong babae ay maaari nitong makuha. Ang hindi niya alam
Habang nag-aayos siya ng kanyang gamit at habang nagliliwaliw ang kanyang isipan, kakaisip dito, ay panakaw na sumusulyap sa bawat niyang galaw ang binata. Okay na po, sir. Sambit niya. Maya-maya, hinintay niyang maunang maglakad si Vincent, saka siya umagapay ng paglalakad dito. Habang nasa biyahe sila, kapwa sila naging tahimik. Siya naman ay panayang hinga ng malalim habang naglalakbay ang kanyang isipan sa kanyang mama Ana. Nakatanggap kasi siya ng tawag kanina na gusto raw siyang makita ng matanda. Gusto niya itong makita at makasama, ngunit ang pagdalaw dito ay may kaakibat na sakit at lungkot. Lungkot dahil sa kabila ng kabaitan nito, ay nagawa itong ipasok sa shelter nang kung tutuusin ay pwede naman itong alagaan ng mga anak nito. Masakit kasi. Nasasaktan siya na wala siyang magawa upang tulungan ito. Gustong-gusto niya itong kuhanin at siya nang mag-aalaga ngunit paano? Hindi pa sapat ang kanyang kaunting naipon para kumuha siya ng maayos na bahay para dito. Inaalala niya rin ang maintenance at gamutan nito. Baka hindi niya masustentuhan kapag kinuha niya ito sa shelter. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang lalim nun ah. Sorry po. Nakaramdam siya ng hiya, ngunit ipinagwalang bahala na lang niya yon. She's not the type of person to explain everything. Kung anong gusto nitong isipin sa kanya, wala na siyang pakialam. She has more to think of than be bothered with others' opinions. Even if it's Vincent's opinion. Napalingon siya kay Vincent nang makitang ibang dinadaanan nila. Mom wants to talk to you. Paliwanag nito. Mukhang nahiwatigan nito ang pagtataka sa kanyang mukha. Sa kabuuang biyahe nila ay hindi nila nagawang mag-usap. Kapag tinatanong siya ni Vincent about sa trabaho, doon lamang siya nagsasalita. Other than that, wala naman siyang maisip na pag-uusapan nila. Hindi rin naman siyang tipo ng tao na masalita. Kung hindi rin lang naman siya kakausapin, ay mas prefer na niyang manahimik na lang. Pero wag lang din naman siyang kakantiin at mayroon din siyang nakatagong pangil at sungay. Are you like that? Kapapasok lamang ng kotse ni Vincent sa isang malaking gate at tanaw na niya ang isang malaking bahay. A mansion rather. Balita niya, yun ang naging regalo ng asawa ni Ma'am Amelia mula sa asawa nitong si Leandro de Los Angeles. From the main gate, the moment they entered, the place was surrounded by expansive green spaces with benches, lakes and ponds. At sa tingin niya, may meditation garden din siyang nakita sa kanang bahagi ng mansyon. The landscaping is well planned and immaculate. Halatang pinagplanuhan ng disenyo nito. Madalas niya lang itong nakikita sa mga magazine at napapanood sa internet, ngunit ngayon, she got the chance of seeing one. At hindi siya nabigo sa kanyang nakita. De Los Angeles' mansion can be hailed as one of the best. I'm sorry. Sambit niya nang makitang naghihintay si Vincent sa kanyang sagot. Tinitigan niya ito sa mga mata. Ano pong ibig niyong sabihin sa tanong niyo? He cleared his throat before answering, then his eyes meet hers. I mean, you're quiet at times and would only talk if asked. Huminto ito sa pagsasalita at mas nakipagtitigan pa sa kanya. Wari bang tinatansya ang susunod na sasabihin? Would you mind me asking? Are you a loner? Sort of. Sagot niya na hindi binabawi ang tingin dito. Dahil kung inaakala nito na aatrasan niya ang mga titig nito, pues, nagkakamali ito. She then said, I do like to be alone. I am very much comfortable spending time just being myself. It's also my way to recharge and be refreshed.
Pero nagtatrabaho ka sa isang bar kung saan maingay at kadalasang may gulong nangyayari. Tanong nito. How do you manage working there? Do you really love that job? Hindi niya napigilang mapangiti. Ngiting may bahid ng pait. Kung may choice lang ako, pipiliin ko ang trabahong gusto ko at passionate ako. But don't get me wrong, okay? I just don't like the environment. But I do love my job as a bartender. Tumangu-tango ito. Mukhang kontento na sa sagot niya. Kasunod nun ay wala na ulit na magitang usapan sa pagitan nilang dalawa. Umagapay na lang siya sa paglalakad nito. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ay agad siyang nabihag dahil sa ganda ng refined interior design nun. I'm glad that you're here, Iha. Boses ni Ma'am Amelia ang narinig niya. Maaliwalas ang ngiti nito. Come! Akit lang ako sa kwarto ko, Ma'am. Sabad ni Vincent. Oh, yes, darling. Sagot ng mami nito. And, by the way, galing si Cassandra dito kanina. Dumating na palang batang yon from States yesterday. Nagkita na ba kayo? I know, Mom. That's why we're going out tonight kasama ng iba pa naming kaibigan. And with that, he went up the stair, ngunit na maalam muna ito sa mami nito. Pati rin sa kanya. Halika, Iha, dun tayo sa office ko mag-usap. Ikinawit naman ni Ma'am Amelia ang kamay nito sa kanyang braso, saka siya iginiya patungo sa opisina nito. Sana'y hindi ka nahirapan sa trabaho mo nung wala ako. Was my son good to you? Yes po, nakakabilib nga po at nagagawa niyang isabay ang pagtatrabaho sa kanyang pag-aaral. Gumuhit ang masuyong ngiti sa labi ng ginang. Kung meron man akong dapat ika-proud at ipagpasalamat, yun ay ang pagiging masipag at responsable ng batang yun. He's on top of his class as well as on our business at the age of 21. I could say that he can manage the company on his own. Bata pa lang kasi si Vincent ay nakitaan na ng galing pagdating sa pagnenegosyo. But sad to say, mukhang mas mahal niya ang pagpupulis, just like his dad. Anyway, enough with that. Pinapunta pala kita rito dahil nalaman ko kung saan ka nagstay ngayon. Umupo ito sa kamariin siyang tinitignan. And I think that it would be best if you moved in with one of our condos along Makati City. It will just be a 30-minute ride to work. So, how does that sound? Hindi na po kailangan, Ma'am. Saka, wala po akong pambayad eh. Mariin niyang tanggi. May kasama pang pag-iling. Diyos ko, paano niya kakayanin ng expenses buwan-buwan sa maliit nga niyang apartment? Hirap na siyang i-budget ang kanyang sahod. What more kung sa isang kondo pa siya titira? Huwag mo nang problemahin ang expenses, Jasmine. Marami kaming tinutulungan na tao na hindi naman namin kilala. So why not our employee, di ba? Pero no more buts, okay? Putol nito sa sinasabi niya. Saka, I do believe in investing with my people is like an investment to business. Dahil kapag tinatrato mo ng maayos ang mga empleyado mo, they will work effectively and efficiently. Saka, delikado rin sa dalagang katulad mo ang mag-commute pa uwi lalo na at madalas ay ginagabi ka. I also used to live in the slums and I swear, darling, naging mahirap ang buhay ko ng mga panahong yun. Dagdag pang kabado ka kasi feeling mo hindi safe ang lugar na kinaroroonan mo. That's why I am extending the privilege of helping my employees, okay? Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Salamat po. Mas lalo ko nalang pagbubutihin ang trabaho ko, Ma'am. That's what I want to hear. Anito. And since it's Saturday tomorrow, pwede ka munang hindi pumasok para makapag-ayos ka ng gamit. At makalipat ka as soon as possible, okay? Maraming salamat po talaga, Ma'am Amelia.
Tatanamin ko po itong isang malaking utang na loob. You're welcome, Iha. Nakikita ko lang kasi na malaki ang potential mo when it comes to work. You see, as you get older, you become a good judge of character. And I know that you will not fail me. Am I right? Yes po. That's good. And for now, let's go to the dining room and share dinner with my family. Bulalas niya. Hindi na po. Sa bahay na lang po ako kakain. Sunod-sunod na ang naging pagtanggi niya dahil inaabot na talaga siya ng hiya. Ngunit mukhang walang balak ang ginang na pauwiin siya dahil nakakawit ang kamay nito sa kanyang braso habang naglalakad sila palabas ng opisina nito. Mabuti na lamang at na-survive niya ang mga sandaling kasabay siyang kumain ng pamilya nito. Yun din ang unang beses na nakita niya ng malapitan ang asawa nitong si General Leandro de Los Angeles. Nakita na niya ito ng ilang beses nang ihatid nito sa opisina si Ma'am Amelia. Ngunit ang makita ito ng malapitan at makasabay kumain ay ibang experience na. God, sa tangkad niyang 5'9" na kung tutuusin ay matangkad na para sa isang tipikal na Pilipina, ay pakiramdam niya ang liit-liit niya. Plus, the fact that he's still good-looking despite his age. His aura exudes power and authority. Maski ang dalawa pang anak ng mag-asawa na sina Christoph at Cara ay pareho ring naroon. Both also are good-looking. Walang itulak-kabigin. And so far, maayos at maganda naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Kaya kahit paano naibsan ng kaba niya kanina. Ngunit parang hindi na siya makakaulit dahil bukod sa inaabot siya ng hiya, mas lalo niyang naramdaman ang pag-iisa habang nakikita niyang buo at masaya ang pamilya ng mga ito. Ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya ang pangarap niya kahit noong bata pa siya. Bagay naman na ipinagkait sa kanya maski ng totoong mga magulang niya. Ang tatay niya, ipinagbubuntis pa lamang daw siya ng kanyang nanay nang namatay ito dahil napasama sa isang trouble. Ang nanay naman niya, magmula nang magkaisip siya kung sino-sinong lalaki na ang sinamahan. Ang ending, kinailangan niyang lumaban sa buhay sa murang edad pa lamang. You're drifting away again, and you seem lonely too. Boses ni Vincent ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Nang lingunin niya ito, mariin ang pagkakatitig nito sa kanya. Huwag niyo na lang po akong pansinin. Paano ko gagawin yun kung sa tuwing makikita ko ang mga mata mo? Mas lalo akong nagiging curious sa'yo. Ngunit imbis na sagutin ang tanong nito, pinilit niyang isantabi ang kanyang narinig. Pilit niyang binaliwala ang mga titig at salita nitong alam niyang maaari niyang ikapahamak. Dahil habang tumatagal, ang paghangang nararamdaman niya sa binata ay mas tumindi pa. Jasmine. Bulong ulit nito. Nang mag-angat siya ng tingin at mahuling sa kanila nakatingin ang buong pamilya ng binata. Okay lang ba kayong dalawa? Tanong ng papa ni Vincent. Yes dad, we're fine here. Saad pa ni Vincent na nahawakan ng kanang kamay ni Jasmine. Hindi tuloy maisip ni Jasmine kung saan siya lulugar o pupwesto that time. Oh, bueno. Gusto naming maging magkaibigan kayo ni Vincent, Iha. Wala sa isip na sambit ng mama ni Vincent. Nang sandaling yon ay hindi lubos maisip ni Jasmine kung paano niya natiis na harapin at pakitunguhan ng maayos ang pamilya ni Vincent. Nakauwi na lang siya sa bahay niya pero para siyang nananaginip. Inihatid siya ni Vincent that time at gaya rin ng hindi niya maipaliwanag na damdamin ay panay tango, ngiti at sang-ayon lang ang nagawa niya kay Vincent dahil parang nabibingi siya sa kabog ng dibdib niya sa tuwing kasama ang binata. Naglaon ay naging mas possessive si Vincent sa kanya. Napapansin nito na sumusungit ito pag may kausap siyang co-workers nila.
O di kaya ay kausap niya ang mga staffs sa kabilang building. Jasmine, please go to my office right now. Narinig niyang mando nito sa telepono. Agad naman siyang tumalima at nagtungo sa office nito. Nang masilayan niya ang mukha nito, ay halatang wala ito sa mood. Yes sir. Anya. I told you. Bawal ang pag-uusap sa oras ng trabaho, di ba? Ano po? I said, bakit kayo nag-uusap ni Jacob kanina? Nakita ko kayo sa CCTV ah. Napaawang ang bibig ni Jasmine sa pag-uugali ni Vincent this time. Para itong may toyo. Nag-uusap lang po kami tungkol sa showing ng movie ni na Catherine Bernardo. Is he taking you to a movie? Hindi po. Katunayan. Tapos na po silang manood ng girlfriend niya. Pagliliwanag pa ni Jasmine. So, you wanna watch it? Sana po, kaso... Alright, let's watch tonight. Treat kita. Walang prenong sambit ni Vincent sa oras na yon. Ha? Sigurado po kayo, sir? Mukha ba akong nagbibiro? Vincent said firmly. Salamat po, sir. Anything. Sa sandaling yon ay hindi maipaliwanag ni Jasmine ang sarili niya. Kanina kasi ay parang kakain ng buhay si Vincent dahil sa inis. Pero ngayon ay parang masaya ito at may pasipol-sipol pa. Naging mabilis ang ikot ng oras sa office kaya hindi napansin ni Jasmine na pasado 5:00 na pala. Jasmine! Ay, teka! Nagulat na sambit niya sa kararating lang na binata. Huh? Mukha ba akong butiki? No sir. Sorry, nabigla lang ako. Tara na. Sige po. Lilinisan ko lang muna yung desk ko. Okay, sige. Hintayin kita sa parking lot, ha? Sige po. Sige, Vincent. Just say my name. Pagdatama pa nito sa kanya. Sige, Vincent. Tugon naman niya rito. Nakita niya ang paglawak ng ngiti nito. Nang matapos ay agad siyang bumaba sa parking lot. Nakita niya doon si Vincent na may katawag yata sa phone. Parang nakikipagtalo. May lakad ako. Huwag mo akong istorbohin. No, I don't want it. Sa'yo na lang yan. Bye, Cassandra. Sa sandaling yon ay agad siyang lumapit. Agad naman itong tinapos ang kausap at ngumiti sa kanya. Let's go. Sino yun? Wala sa isip na tanong niya. No one. Sagot naman ni Vincent. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa sinehan. Hindi mapakali si Jasmine habang kasabay si Vincent. Pansin kasi niyang napaka-cringy nito. Para tuloy silang mag-shota na dalawa. Nang makabili ng ticket ay nagtungo din sila sa popcorn station. Showing na ang A Very Good Girl na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo. Idol kasi ni Jasmine ang nasabing artista. So, let's go. Pasok na tayo. Alalay pa ni Vincent sa kanya. Thank you, Vincent. Casual na sambit niya rito. Lumawak naman ang ngiti ng lalaki. Nang makaupo sila sa sinehan ay tahimik nilang hinintay ang pagbukas ng malaking screen. Nakafocus si Vincent sa pinapanood habang siya naman ay hindi mapakali habang panay tanaw sa binata. Hindi niya alam ang gagawin dahil para siyang naiihi sa kilig. Sa lahat yata kasi ng mga katrabaho nito ay siya lang ang niyaya nitong magsine. Hindi tuloy niya maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. May dumi ba sa mukha ko? Tanong pa ni Vincent sa kanya. Wala naman. Kasi kanina ko pa napapansin na nakatingin ka sa akin eh. Sorry. No, don't be sorry. If nag-enjoy kang tingnan ako, just go on.
Napaawang ang labi ng dalaga sa sinabi ni Vincent. Paano kasi para tong ewan, nayatuloy siya sa ginagawa niya. Buti na lang at madilim ang sinehan at hindi mapapansin na namumula na ang pisngi niya dahil sa sobrang hiya. Makalipas ang ilang oras ay natapos na nila ang panonood. Inihatid din siya ng binata sa kanila na siyang naging habit na yata ni Vincent. Hindi man sabihin, pero marami na ang nakakapansin sa pagiging malapit nilang dalawa. Maging ang mommy ni Vincent ay nakakahalata na. Isang araw, nasa office ni Ma'am Amelia si Jasmine. Jasmine, pwede ba kitang makausap? Yes ma'am, ano po yun? Is it fine to you kung ipapatransfer kita ng branch? Po? Pansin ko kasi na nahuhumaling na ang anak ko sa'yo, Iha. Ayokong maging problema yon, lalo pat sekretarya kita. Gusto rin kitang protektahan. I know my son. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya kung pwede, dumistansya ka muna sa kanya. Natigilan si Jasmine sa sinabi ng ginang. Seryoso ang mukha nito at makikitang concerned ito sa kanya. Opo, ma'am. Ilalagay kita sa Davao. Dun ka muna. Ikaw ang magiging branch supervisor doon. Po? Supervisor? Yes. I know that you are capable of that position. Dugtong pa ng ginang sa kanya. Kailan po ako magsisimula, ma'am? May malungkot na boses na tanong ni Jasmine. Kung pwede, sa susunod na linggo na, Iha. Sa sandaling yon ay tumangulang si Jasmine. Kailangan niyang paghusayan ang trabaho niya. Malaki ang utang na loob niya sa pamilya ni Vincent, lalo na kay Ma'am Amelia. It was Sunday that time. Saktong nasa airport na siya nang mapansin niyang tumatawag sa kanya si Vincent. Hindi niya to sinagot. Bagkus ay pinatay niya ang telepono at tuloy-tuloy na pumasok sa gate ng eroplanong sasakyan. Ibinigay niyang ticket sa nakatayong flight attendant staff at tuluyang pumasok sa loob. Isang oras lang naman ang biyahe papuntang Davao, pero alam niyang magiging bagong adjustment yon sa workplace na nakasanayan niya. Nang makita ang seat number ay naupo na siya at kalmadong pumikit. Kailangan niyang patayin ang namumuong pag-ibig sa puso niya. Hindi sila pwede ni Vincent. Langit ito at siya naman ay isa lamang ligaw na damo. And there, nagpatuloy siya sa biyahe at hinintay na lang ang paglanding ng sasakyan. Nang makarating sa Davao ay agad siyang sinundo ng isang staff. It was Jerome. Matangkad ito at may Joras Gamboa ang muka. Hi! Ikaw ba si Jasmine? Bati pa nito. Hello. Oo, ako nga. Ako nga pala si Jerome. I will be your guide here sa Davao branch. Staff din ako sa company. Nasa IT department ako. Pakilala pa nito sa kanya. Masayahin si Jerome at halatang palakaibigan. Nice meeting you. Balik na bati pa niya rito. Enjoy staying here in Davao. Nga pala, akin na yung mga bagahe mo. Jerome offers to help. Nang makasakay sa company vehicle, ay pansin ni Jasmine na ibang-iba ang Davao sa Manila. Presko ang hangin doon at makikitang malinis ang lugar. Napakamasayahin din ng mga tao, lalo na noong nakalabas na sila sa F. Bangoy Airport. Nang makarating sa company staff building, ay namangha si Jasmine dahil para itong compound na puro mga staff ang nakatira. May 4 na palapag ito at may 8 kwarto na semi-condo style. Here, dito sa 4th floor ang kwarto mo, sa 4D. Sabi pa ni Jerome saka pinindot ang elevator. Salamat. Ngiti pa niya rito bago pa tuluyang pumasok sa elevator. Nang magsara yon ay bumuntong hininga siya. Magiging first day niya bukas. At parang wala siya sa wisyo para pumasok. Para siyang lalagnatin that time.
Meanwhile, hindi mapakali si Vincent habang kaharap ang kanyang ina. Mom, ba't hindi mo sinabi sa akin? Protesta niya. I am just doing the right thing, anak. Kailangan yung magpakasal ni Cassandra. We need an expansion at ang company lang ni Cassandra ang makakatulong sa atin. At sa pamamagitan ba ng kasal ang gusto nila? Dugtong pa ni Vincent. We need to do it, anak. Ayokong makasal kay Cassandra, ma. Pero, I see the two of you compatible with each other. Hindi ba't panay ang sama mo sa kanya? We knew that she's visiting your condo. And you are alone with each other for God's sake. We don't know if anong ginagawa niyo sa oras ng gabi, Vincent. Walang nangyari, Mom. Mali ang iniisip mo. Magkaibigan lang kami ni Cass. I don't know, anak. Pero kailangan mong maikasal kay Cassandra. No, ayoko. Mariin na sagot niya. Bakit ayaw mo siyang pakasalan, ha? Dahil hindi ko siya mahal. Ibang mahal ko. Don't tell me that it's Jasmine, iho. Yes, si Jasmine ang mahal ko. No. Hindi kayo pwede, anak. She's my secretary. And so what, Mom? We need to remain our name in our industry. Ano na lang sasabihin ng mga, stop it! Mas may paki pa kayo sa sasabihin ng iba? Hindi niyo ba gustong maging masaya ako? Ako na sarili niyong anak. Hindi nakapagsalita ang ginang. Napabuntong hininga lang ito dahil sa sobrang pagkadismaya. Totoo bang? Totoo bang mahal mo siya? Medyo kumalma ang boses ng ginang. Yes, ma'am. Sincere na sagot ni Vincent. Anong may papangako mo sa akin kung papayagan kita sa gusto mo? Tanong ulit ng ginang. I promise to change myself. Jasmine taught me how to see things differently, Mom. Binago niya ako. Sabi pa ng lalaki na hawak-hawak ang kamay ng ginang. Well, she's not here now. Po? Wala na siya sa kumpanya. I put her to another branch. Kailan pa? Last week. Susundan ko siya. But, you must promise me one thing. Ano po yun, ma? Kailangan mo siyang pakasalan muna bago mo gawin ang binabalak mong... Of course, Mom. Iba si Jasmine sa mga babaeng nakilala ko. Masayang sambit ni Vincent that time. Nang mga sandaling yon ay agad na umalis si Vincent. Makikipagkita siya kay Cassandra para ibigay dito ang testament ng kanilang pag-revoke sa napag-usapang kasunduan. Nasa isang cafe sila nagpang-abot ni Cassandra na nooy nauna na sa lugar. Nang makarating si Vincent ay naupo siya sa harap ng dalaga. Ba't ang tagal mo? Pagmamaktol pa nito na parang batang may tantrums. Sorry, traffic kasi. Bakit mo ko pinapunta dito? Cassandra asked him. May sasabihin akong importante, Cass. Sa sandaling yon ay ibinigay niya ang files. Ano to? Iritabling tanong ni Cass habang naka-cross arms. This is the testament you must know, Cass. Ipinagkasundo tayong dalawa ng mga parents natin. But, I refuse to do it. Hindi kita kayang pakasalan. Kaibigan kita. At ayokong magbago yun. Napaawang ang labi ni Cassandra sa sobrang pagkabigla. Tinatanggihan mo kung pakasalan? Yes. Bakit? Wala sa isip na tanong ni Cassandra. Dahil mahal kita bilang isang kaibigan and nothing more. How dare you? Galit na sambit nito sa kasinampal si Vincent.
Gulat na nahimas ni Vincent ang sariling pisngi. And I know that you're not capable of loving me, Cass. Ang babaeng hinahanap ko, hindi kayang sampalin ako sa maraming tao. At hindi ako kayang saktan. Nabigla si Cassandra sa kamuling nagsalita. Your family needs our company. I will make sure that you can't take any penny from us. Medyo mayabang na sambit nito. It's fine. Hindi namin kailangan ng tulong nyo. We can work from scratch. Sagot naman niya rito na mas naging rason kung bakit ito nainis. Ah! Nakakainis! Nagmarcha ito palabas sa cafe sa kawalang pasabi na umalis. Alam ni Vincent na hindi niya kayang mahalin si Cass. Super spoiled kasi ito at parating nasusunod ang gusto. Feeling niya wala siyang kalayaan pag sila ang magkatuluyan. Matapos ang usapan ay nagpunta siya sa mansyon nila. Kinausap niya ang kanyang ama at masinsinang sinabi ang pinaplano niya. Kasalukuyan silang nasa garden habang tanaw ang magandang landscape ng kanilang tahanan. Dad, sinserong sambit niya. Natapos niyang ipaliwanag ang lahat ng gusto niya. Bumuntong hininga ang Ginoo sa kanilingon ang mukha ng anak niya. If that will do, para lang maging masaya ka, iho, susuportahan kita. Talaga, Dad? Of course. I can sense that Jasmine is a good wife material. Gusto ko rin siya para sa iyo, iho. Mabait at may pinag-aralan. Ang importante ay mahal niyo ang isa't isa. Sabi pa ng Ginoo sa kanya. Pero, kailangan ko pa pong ipaalam, Dad. Dahil hindi ko pa po nasasabi ang lahat sa kanya. What? Nasaan ba siya ngayon? Nasa Davao branch po. Doon po siya inassign ni Ma'am. Well, kailangan mo siyang puntahan bago ka pa maunahan ng iba. Yes, Dad. Naging maganda ang simula ni Jasmine sa Davao. Mababait ang mga katrabaho niya. Lalo na si Jerome na naging kasabayan niya sa lahat. Actually, mas komportable siyang kasama ito dahil para lang niya itong kuya. Madaldal din ito at joker. Nasa plaza sila that time dahil tapos na ang office work nila. Napagdesisyon na ng mga katrabaho nila na kumain sa may food streets dahil manlilibre umano si Jerome. Wow! Yayamanin yarn. Parang napapansin namin palagi ka nalilibre nang dumating si Jasmine Sabi pa ni Kaloy, naka-office mate nila. Hindi Huwag kang maniwala dyan, Jasmine Noon pa ako nanlilibre. Paliwanag pa nito. Sus, bola ka pa? Sabat naman ni Mary ang nakatabi ni Jasmine. Panay-tawa lang si Jasmine sa mga kasama niya dahil napaka-stress-free ng mga ito. Para silang mga high school buddies na matagal nang magkakilala. Nasa gitna sila ng usapan nang may matanaw si Jasmine na pamilyar na muka. Hindi siya nagkakamali sa sandaling yon. Kahit marami pang naglalakad sa kanto ng mga tao, ay pansin pa rin niya ito na nakatingin sa kanya. Seryoso ang mukha nito na para bang kanina pa ito nagmamasid. Tumayo siya at dahan-dahang nilapitan ito. It was Vincent. May dala itong malaking bouquet of red roses. Para silang nasa isang eksena sa pelikula na parang nag-slow motion. Wala silang pakialam sa mga taong nagdaraan dahil nang magkalapit silang dalawa ay para silang nabunutan ng tinik. Vincent? Hi. Tipid na sambit nito sa kanya habang suot ang nakangiting mukha. Hindi may paliwanag ni Jasmine ang nararamdaman that time dahil hindi niya na natiis na yakapin ito. Miss na niya ito kahit pa sa ikli ng linggo na nagkahiwalay sila. I've missed you, sabi pa ni Jasmine sa binata. I came here all the way from Manila para lang masabing, Jasmine, can you be my girlfriend?
Nagulat si Jasmine sa sandaling yon. Hindi niya akalain na magiging mabilis ang pangyayari. Girlfriend? Yes, it's our formal start, so I could ask you soon for marriage, di ba? Huh? Marriage? Yes. Gusto kong ikaw magiging huling babae ko, Jasmine. I want you to be my wife and the mother of our children. Pero, Vincent, hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Marami akong sikreto, marami akong nakaraan na hindi mo magugustuhan. I don't care, Jasmine. Gusto kong makasama ka ngayon hanggang sa huli. At kung may mga kamalian ka man nun, tatanggapin ko lahat yun. I'm not worthy for you, Vincent. So am I. Pero binago mo ako, Jazz. Pati mga pananaw ko sa buhay. Masuyong sambit ni Vincent at sa sandaling yon, masuyong hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Jasmine. Jasmine, please stay to my life. Vincent, hindi pwede. Nangako ako sa mommy mo. Ayokong masira sa posisyon mo. Ayokong maging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya niyo. Listen, kinausap ko na sina mommy at dad. Sinabi ko ang gusto kong mangyari. At alam kong pagkasama kita, alam kong hindi na kami kailangan na makisosyo sa mga kumpanya na gaya nila Cassandra. Tulong-tulong tayong lahat para umangat, Jazz. With you by my side, I can do everything so much. Mahabang sambit ni Vincent. Naiiyak na napangiti si Jasmine sa sandaling yon. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kung ganun pala, sino pa naman ako para humindi? Yes, Vincent. Yes. Yun ang sagot ni Jasmine sa sandaling yun. Really? Yes? Yes! Thank you, Jasmine. Pero, bago yun, gusto ko sanang humingi ng pabor eh. Yes, anything for you, my love. Vincent, gusto ko sanang malaman ng totoong mga magulang ko. May nakapagsabi kasi sa akin na buhay sila eh. Of course. Yes, I will help you. Sa sobrang tuwa ay mas hinigpitan pa ni Jasmine ang pagkakayakap sa binata. That time ay naging official ang relasyon nilang dalawa. Naging usap-usapan yon, hindi lang sa buong company, maging sa showbiz world. Since kilala si Cassandra na isang modelo sa local at international show. Nag-hire ng investigator si Vincent para matrace ang totoong pamilya ni Jasmine. Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon na rin sila ng sagot. Hawak ni Vincent ang mga papeles at mga DNA samples na magpapatunay sa totoong katauhan ni Jasmine. Kaharap din niya si Jasmine na nooy kinakabahan ng sobra. Han, bubuksan ko na. Sabi pa ni Vincent sa nobya. Sige. Nang sandaling yon ay nakita nila ang mga kuhang larawan mula sa investigator at nakumpirma nila na ang totoong mga magulang ni Jasmine ay walang iba kundi sina Don Fatima at Don Casimiro Alfonso, ang mga magulang ni Cassandra. What the? Silang mga magulang ko? Naiiyak na sambit ni Jasmine. Oo, sila ang mga magulang mo, Jasmine. Ibig bang sabihin? Kapatid ko si Cassandra? Wala sa wisyo na sambit ni Jasmine. Oo, Jasmine. Nanlulumong sambit ni Vincent. Hindi kasi nila akalain na magiging related pa rin sila sa mga Alfonso, since tumalikod na nga ang pamilya nila sa mga ito. Kailangan ko silang makausap, Vincent. Pagsusumamo pa ni Jasmine. Sige. Sasamahan kita sa mansyon nila.
sabi pa ni Vincent sa nobya. Sa mga sandaling yun ay agad silang nagtungo sa mga Alfonso. Nang makaharap nila ang pamilya Alfonso ay bakas sa mga mukha nito ang galit. Since hindi itinuloy ni Vincent ang napag-usapan na arranged marriage nila ni Cassandra noon. Anong ginagawa mo rito, Vincent? Baritonong boses ni Don Casimiro. Uncle. Wag mo kong matawag na uncle. Bakit ka na pa rito? Sabat ni Doña Fatima. Hindi po akong may sadya sa inyo, kundi si Jasmine. Pakilala pa ni Vincent kay Jasmine na nooy kinakabahan. Sino ka? Halos sabay na bungad ng mag-asawa. Ako po si Jasmine. Ako po ang anak ninyo. Nanginginig na wika ng dalaga. What? Naglolokohan ba tayo dito, Iha? Hindi ka namin kilala. Sabi pa ng ginang. Ako po ang anak ninyo. Lumaki po ako kay Mama Ana. Kinupkup niya po ako. Ana? Yung babaeng nagtatrabaho sa... Opo. Sa isang bar sa May Malate. Dugtong pa ni Jasmine. Halatang nabigla ang mga mukha ng mag-asawa. Parang nananariwa sa gunita nila ang eksena noon. Pero, hindi maaari ang sinabi mo, Iha. Nakuha na namin ang anak namin sa kanya noon. Ho? Nagtatakang sabi ni Jasmine. What are you doing here? Biglang dumating si Cassandra sa sandaling yon. Nakapamewang pa siya that time. Iha? Mabuti pa umalis ka muna rito. Saway pa ng ginang sa anak. No, Mommy. Hindi ako aalis. Protesta pa nito sa kabinalingan sina Jasmine at Vincent. Ang kakapal talaga ng mga pagmumukha nyo, no? Duro pa nito sa dalawa. Hindi kami naparito para gumawa ng gulo, Cassandra. Ani Vincent. So, anong sadya nyo rito? Huwag niyong sabihin, ini-invite nyo kami sa kasal nyo. Mapanuya niyang sambit. Hindi, Cassandra. Nandito ako para ipaalam na kapatid mo ko. Anak ako ng mga magulang mo. Sabi pa ni Jasmine na siyang ikinatigil ni Cassandra. Anong pinagsasasabi mo? Pumagit na si Don Casimiro at kinuha ang files na daladala ni Jasmine. Binasa niya ito at nagpapalit-palit ang tingin kina Cassandra at Jasmine. Dad, don't tell me na naniniwala ka sa sinasabi ng babaeng yan. Sabi pa ni Cassandra. There's one way to know it, Iha. Kailangan kong ipa-DNA kayong dalawa. Sabi pa ng matanda na siyang protesta naman ni Cassandra. Bakit pa, Dad? Anong ibig niyong sabihin? Are you doubting about me? I am your daughter! Tila nagwawala na ito. Iha, it's for her own good. Gusto naming makumpirma kung sino sa inyo ang tunay na anak namin. Sabi pa ng matanda. Dahil sa pagkapahiya ay nagdabog si Cassandra at nagmarcha patungo sa gilid nito. Unti-unti namang lumapit ang mag-anak at sinalubong sina Vincent. Nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap at kwentuhan na rin kasama si Jasmine. Nagkaroon na ng kaliwanagan ng lahat kay Jasmine nang makumpirma kung bakit nga ba siya napunta sa Mama Ana niya noon. It took a month para sa resulta ng naging DNA ni Cassandra at Jasmine. Lumabas sa result na si Jasmine nga ang tunay na anak ng mga Alfonso. Napag-alaman nilang peke pala si Cassandra at ito umano ang tunay na anak ni Nanay Ana ni Jasmine noon. Ipinagpalit umano silang dalawa ng babae para mapunta sa mayaman na pamilya si Cassandra. At dahil sa sobrang hiya at halo-halong emosyon ay napilitang umalis si Cassandra sa mansyon ng mga Alfonso.
The couple let her stay pero hindi kaya ni Cassandra na makipagplastikan sa mga taong alam niyang hindi pala tunay niyang mga magulang. Humingi ito ng tawad sa pagiging spoiled brat niya, pati na rin kina Vincent at Jasmine. Sinabi nitong maninirahan na ito sa Amerika, kasama ang kanyang bagong boyfriend na isa ring modelo. Naging masaya naman sina Vincent at Jasmine para dito. Nang sumunod na mga buwan ay naging abala sila para sa expansion ng kanilang kumpanya. Namana kasi yata ni Jasmine ang pagiging matalino ng mga Alfonso sa mga negosyo, kaya madali nitong napaangat ang kumpanya nila Vincent. Naging Star Officer of the Year si Jasmine that time since na-promote na siya bilang CEO ng kumpanya. Napagplanuhan na rin ni Vincent at Jasmine ang nalalapit nilang kasal sa susunod na taon. Gusto nilang maging simple lang ito at hindi grandioso. Kasalukuyan silang nasa simbahan that time and it was Sunday at heto nga't naging active silang dalawa sa Couples for Christ na mga activity ng simbahan. Ibang-iba na si Vincent ngayon habang kasama si Jasmine. Nawala na ang mga bisyo nito at naging dedicated na sa Panginoon at pagtulong sa mga community services. Katunayan ay nagtatag sila ng isang foundation para sa mga lost children na palaboy-laboy lang sa lansangan. Gumawa sila ng permanent orphanage na pwedeng makapag-aral ang mga batang lansangan ng libre. Peace be with you. Sabi pa ng pari na nasa kanilang harapan. And also with you. Halos sabay na sambit nilang dalawa na nooy yumukod at naupo. Nagumpisa na ang misa at nooy nakinig sila sa gospel. Hawak kamay silang dalawa habang nakangiti. Dahan-dahan pang hinalikan ni Vincent ang kamay ni Jasmine at nooy ngumiti rin pabalik. I love you. Mahinang sambit pa nito sa nobya. I love you too. Mahinang tumugon naman si Jasmine. Sa sandaling yon ay nakinig sila sa sinasabi ng pari. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin. Hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuha ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Kapwa sila nagkatinginan at dooy napangiti.